Naging mabunga ang Quinta Komisyon ng nagdaang 19th Congress sa House of Representatives. Tinawag pa itong Enverga Quinta Committee o ang Murang Pagkain Super Committee na isang special ad hoc joint panel sa Kamara. Kausapin natin ang isa sa mga nangunguna sa nagdaang Quinta Commission na si Representative Wilfredo Mark Enverga. Magandang gabi po, sir, and welcome sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Ma'am Ninya at Sir Jack at lalo tigit po sa ating mga kasama sa ating programa na ito. Maraming salamat po sa pagkakataon ng pag-imbita po sa akin. Oo, Quinta na, no? Ano bang after Quinta? Una, quad. Oo. Quinta. Quinta. Ano yung susunod? Ano ba yung succession po niyan? Research natin. No? Anyway, Congressman Enverga, no? Malaki ang naging tulong ng Quinta Committee para raw matugunan ang food security sa bansa. Ano na po ang mga susunod na hakbang nito at may posibilidad ba na muling buhayin ito? Yes, Ms. Ninya, tama kayo, no? So, konting paliwanag lang po na ito nga po ay nasimulan. Ayon nga po sa naging direktiba ng ating former House Speaker Martin Romualdez, na kung saan nga po ay ang layunin nito ay matugunan nga po kaagad, ano, yung nagiging walang katapusan na pong problema sa tuwing pagsa-survey po, ano, yung daing po ng taong bayan na kung saan nga ang kanila pong pinaka numero unong problema ay yung mataas na presyo po ng bilihin, lalo tigit po ang pagkain. Kaya nga po na buo po ito at umaasa nga po kami, sana nga po sa kongresong ito ay muli pong buhayin. Pero Congressman, ano ho yung nakikita niyong chances sa pagbabalik po ng sesyon sa Kamara na talagang eventually ay maibabalik itong Quintacom ngayon 2026 po? Napalaking pag-asa po namin. Medyo naging abala lang po kami. Siguro nasubaybayan rin po ninyo. Yung kami po ay nakatutok din po sa budget. So sa pagpasok po namin sa taong ito, ay may sisiguro po natin na ito na nga po, masisimulan na po natin ang pagbubuo po ng panibagong committee. Nung una nga po ay medyo napag-usapan lang po ay yung komposisyon ng tinatawag na Quinta ay baka mabawasan lang po ng ilang mga committees na kasama po dito. So inaaral pa po ng ating pong mga House leaders kung sino po ang mga nararapat na maisama po dito sa committee na ito. So pinapaubaya po namin sa kanila at umaasa po kami na muli po kaming ma-activate yung aming pong ad hoc na super pagkain committee. So ano po yung mga sisilipin ng inyong committee pagdating dito nga po sa food security ng bansa? Paano ba natin mapapababa ang presyo nitong mga pagkain, no? Katulad na lamang ng mga essentials, sibuyas, palay, diba? Yung bigas na doon yung movement Kumbaga naging available na yung benting bigas. Pero pag mapapansin natin, Congressman and partner, di ba, pag gumagawa ng survey, nandun pa rin talaga sa top yung food security. Yes, tama po kayo, no? Isang malaking problema pa rin na kinaharap po ng ating pong pamahalaan po ito. At nakikita ko po dito napakalaki pa rin po ng ating chance o pagkakataon po na nakita na po natin meron po tayong basis na committee report na napagsang-ayunan po namin nung nakaraang kongreso. Magandang basis na po natin ito. So ilan po siguro ma-share ko lang po ng mga naging findings po natin dito. Ukol po siguro sa mga dito sa problema po natin sa mga gulay. Napansin po natin yung gulay, yung sibuyas, at iba pang mga high value crops, medyo nagkukulang po talaga tayo dito sa mga facilities po natin. So nakakaawa po yung farmers sapagkat sila po ay at the mercy po ng mga private owners ng mga cold storages. So unang-una, yung mga farmers po natin nababarat po sa presyo. Tapos po ay pag nagbentahan po sa retail, napakalaki po ng mga nagiging profits po na nakikita po natin. From farm gate papunta po sa merkado, talagang napakataas po dahil napakarami pala pong dinadaanan po nito. So ito po ay ang inaaral na po namin ngayon na kumbaga yung tinatawag po natin na supply chain management na dapat po ay mapaigsi po natin to para naman na magbenepisyo po ay parehas po yung farmer at gayon na rin po yung consumer.
So yung detalye lang po ang kinakailangan po namin na mapagpatuloy po sa mga darating na mga hearing pa ng ating pong magiging panibagong super pagkain committee. Oo. Kasi kawawa nga yung ating mga magsasaka, Oo. Congressman, dahil ang baba ng benta nila tapos biglang ang laki ng patong, hindi naman talaga sila yung nalulugi kumikita. sila. Tapos Tama po. bukod dyan, ang dami po nating ini-import din dahil hindi nga rin natin kayang supplyan yung sarili natin sa ating bayan. Di ba tayo nga ang pinakamalaking nag-i-import ng bigas Importer po. mula sa Vietnam. Tama po kayo, Ma'am Nina. So usapin nga po ng bigas, talagang pinipilit nga po natin. Bahagi po ng findings po ng naging Quinta Committee nung nakaraang Kongreso ay yung pag-amyenda po muli ng ating rice tariffication law. So unang-una nga po, mahalaga po yung mapataas po natin talaga yung ating level ng produksyon. Pero ang key findings po talaga rito ay nararapat po talaga na malaki po ang regulatory function na maibalik po ng National Food Authority pagdating nga po dito sa usapin ng bigas. Para po mapagbigyan po ang NFA na sila po ay makapagbenta po sa merkado kung sakali po may mga nagmamanipulate po ng presyo ng bigas ay po pwede po silang manghimasok para makapagbenta ng mas mababang presyo para may available po para sa ating mga consumers. So isa lang po yan sa mga findings po natin na mahalaga as far as policy po is concerned na dito po mahalaga maibalik ang NFA po talaga yung kanilang mga powers and regulatory functions. And siguro, Congressman and partners, kaya siguro kahit na may benting bigas na at sinasabi pa rin problema pa rin yung presyo ng bilihin, siguro dahil nga kasi itong benting bigas ay limited pa rin lang yung naaabot, hindi pa talaga sa mas marami. Siguro yan, sir, isa ba yan sa pwedeng i-consider na mas maging available na to sa mas maraming Pilipino? Kumbaga hindi na masyado selected lang yung may access dito. Yes, Sir Jack, kasi kung mabalik po natin yung powers po na kasi linawin ko lang po yung sa kasalukuyan pong batas ng rice tariffication law. Ang NFA po ay limitado lamang sa buffer stocking. Sila po ay bawal po na magbenta. Pero dahil nga po sa Quintacom ay napilit din po natin yung DA na kung saan ay po pwede po sila mag-raise ng food emergency situation. So doon po naalaw ang NFA na magbenta. Kaya sila nakakalabas ng bigas sa kasalukuyan ay dahil nga po dun sa emergency powers na binigay po natin sa kanila. So ito nga po, pag mapataas po natin production po natin at maalaw ang NFA na kung saan sila po pwede manghimasok at maaari rin pong may labas po nila yung kanilang stock sapagkat sa totoo po, napakarami pong supply ng bigas ang nakaimbak lamang po sa ating mga warehouses. So palagay ko, with this, yung sa findings po natin na maibalik po si NFA, mapapalawig po natin yung benteng bigas sa ating pong bansa. Mas marami ang makikinabang po dito. Opo, alright. Maraming salamat, Quezon Representative Wilfredo Mark Enverga. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat.